ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayoy nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng Kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo, sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat, yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ng iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng damba ng sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo, at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan na po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa chapter 3 ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, mababasa po doon ng isang napakahalaga at napakagandang
paliwanag ni Saint Paul tungkol sa kaugnayan natin sa Diyos. Minsan kasi nagkakaroon tayo ng pag-iisip na maliligtas tayo dahil nagpapakabait tayo. No? Mapupunta tayo sa Diyos dahil nagpapakabuti tayo. Mapupunta tayo sa Diyos dahil gumagawa tayo ng kabutihan, na para bang ang paglapit sa Diyos ay binabayaran natin ng pagpapakabuti. May mga ganun pa nga tayong pagsasalita minsan sa social media, tinatawag na ligtas points. No? Pag gumawa ng mabuti, dagdag ligtas points. Pag gumawa ng masama, bawas ng ligtas points. No? May ganyang pag-iisip tayo minsan tungkol sa ugnayan natin sa Diyos, na para bang binibili natin ang pagliligtas niya, ang awa niya. Subalit mga kapatid, pinapaalala sa atin ni San Pablo na hindi ganon ang kaligtasan. Kasi ang katotohanan ay yung kabaligtaran. Nauna na ang Diyos na nagmahal sa atin. Nauna na ang Diyos na nagligtas sa atin. Nauna na ang Diyos na nagpawalang sala sa atin. Nauna na ang Diyos na nagpatawad sa atin. At ang ating pagpapakabuti, ang ating pagpapakabait, ang ating paggawa ng tama ay tugon lamang sa naunang kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ang naunang nagligtas. So baligtad na po dapat tayong mag-isip. Hindi po kinikita ang ligtas points. Hindi po. Nauna ka nang binigyan ng ligtas points ng Panginoon. Kaya, magpapakabuti tayo. Hindi pa tayo gumagawa ng mabuti, nagligtas na sa atin. Kaya naman, ang ating kabutihan ay tugon lamang pagpapasalamat sa Panginoon sa Kanyang nauna ng pagliligtas. Pakikiayon, pakikibahagi ng ating kalooban sa Kanyang mabuting, magandang kalooban para sa atin. Kaya naman mga kapatid, sabi ni San Pablo, wala tayong maipagmamalaki sa harap ng Diyos. Yung pagliligtas na binigay ng Diyos sa atin, napakalaki niyan. At napakamahal. No? Gaano kahalaga ang dugo ng anak ng Diyos, ang mismong tumubos para sa atin. Iyong ginagawa nating kabutihan, kakapiranggot lang kumpara sa maluwalhating kagandahang loob ng Diyos. Anong maipagmamalaki natin? Kahit pa mag-donate tayo ng bilyon-bilyon sa simbahan, kahit pa ibigay natin lahat ng ating ari-arian sa mga dukha, kulang pa rin yan para mabili, para kitain ang kaligtasan. Kaya, ang ating pagpapakabuti, huwag na nating tignan bilang bayad, kundi pasasalamat lamang. Pasasalamat at pagmamahal sa Diyos.
Sa totoo lang, yung tao na ang tingin sa kanyang kabutihan ay bayad, bayad sa kanyang kaligtasang tatamuhin, ang tingin sa Diyos ay parang boss. Isang boss na nakabantay at paparusa sa kanya. Pero kapag ang puso natin ay handang makita na ang ating pagpapakabuti ay hindi pagbabayad, kundi pagpapasalamat lamang. Ang nakikita sa Diyos ay yung pagpapakilala ng Panginoon. Hindi isang boss, kundi isang mapagmahal na Ama. Mapagmahal na Ama. Amang umaangkin sa atin bilang mga anak niya. At ang pagiging anak natin ay hindi mababago o mapapalitan ng pagpapakaalipin. Kaya naman mga kapatid, lahat ng kabutihang gagawin mo ngayon, gawin mong pagpapasalamat. Magdadasal ka bilang pasasalamat sa Diyos. Hindi bilang bayad na kikitain ang grasya, kundi pasasalamat. Tutulong ka sa kapwa bilang pasasalamat sa Diyos. Mag-aalay ka ng sarili sa paglilingkod bilang pasasalamat sa Diyos. Magsisimba ka dahil nauna ka nang nabiyayaan niya. Ang lahat ay pasasalamat lamang. Wala tayong maipagyayabang. Wala tayong maipagyayabang. Nung minsan, may nakausap akong isang teacher na nahihirapan dahil sinugod ng magulang. Sa pakikinig ko sa kanyang kwento, wala namang maling ginawa yung teacher. Pero minasama ng magulang yung tamang ginawa ng teacher na ito. Siya ay sinugod sa eskwela, minuramura, hiniya, at halos saktan pa. Kaya, na-curious ako, sabi ko sa kanya, sa mga susunod na araw, paano ang magiging pakikiugnayan mo sa anak ng magulang na ito? Na ginawan ka ng kwento sa kanyang nanay, no? At inabot ka ng ganitong kahihiyan at sakit sa kalooban. Nagulat ako, sabi ng teacher sa akin, sabi niya, ano pa ba, Father? Di tuturuan pa rin. Tuturuan pa rin. Ano pa ba? Sabi ko, kung ako yan, palilipati ko na yan ng ibang classroom. Sabi niya, Father, tuturuan ko pa rin. Sabi ko, saan ang gagaling yung rubdob mo na magmahal pa rin, maglingkod pa rin, kahit na nasaktan ka ng batang ito? Sabi niya sa akin, Father,
Maliit na sakit lang yan kumpara sa mga biyaya ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sa akin. Sapat na yon para magturo pa rin. Ang teacher na yon, ang paglilingkod niya ay pawang pasasalamat. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang unang nagmahal, nagligtas. Ikaw ay amang nagmamahal sa amin, nagpapatawad sa amin, nagbibiyaya sa amin. Lahat ng kabutihan na sinisikap namin ay pasasalamat namin sa iyo. Amen.